tanghali Pilipinas. Umpisahan po natin ang briefing ngayon, Webes, sa pagbibigay ng update sa second tranche ng Social Amelioration Program. No? Ayon po sa DSWD, ang waitlisted beneficiaries sa Baguio City, Kabayan Benguet, Balaoan, La Union, Mabalacat, Pampanga ay natanggap na po ang kanilang SAP. Ang weighted beneficiaries naman po sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, GIDA, in Bulacan ay ongoing. Ang mga waitlisted beneficiaries are based on the submitted certified list of LGUs and of undergone deduplication. Ito po yung mga kabahagi ng 5 milyon na mga bagong pangalan na inutos na presidente na bigyan ng ayuda. Pumunta naman po tayo sa mainit na issue ng traditional jeepneys. Kung inyo pong matatandaan, may sinusunod po tayong hierarchy of public transportation modes. Buses po ang nasa taas, ang mga modern PUVs, ang UV Express at traditional jeepneys. Ngayong nasa second phase na po tayo ng Public Transportation Operation Services of the Road Sector, nagsimula na po ang operasyon ng modern public utility vehicles. Mayroon na po tayong 31 ruta ng bus, samantalang may 24 na ruta na nabuksan para sa mga modern public utility vehicles. May 10 pa pong ruta ng modern public utility vehicles ang magsisimula bukas. At ito po ay nasa sa ating screen ngayon. Now, kung matatandaan nyo po sa briefing na ito, una ninyong narinig ang 15 ruta ng modern public utility vehicles na binuksan noong Lunes, June 24. 9 na ruta naman ang binuksan kahapon, June 24 ng LTFRB. Pagkatapos nito ay ang mga UV Express. Kung kulang po talaga ang masasakyan, kinikonsidera na po ang pagbabiyahe ng mga traditional jeeps basta sila po ay roadworthy. Samantalang mga tsuper na magsusunog ng PUJs at ang sinasabing tinatapatan raw ang modernization at phase out ng jeep sa gitna ng COVID-19 pandemic, wala pong katotohanan na tinatapatan natin ito. Hindi namin tinatanggal sa mga tsuper ang kalayaang magpahayag, ngunit maaari tayong magpahayag ng hindi nananakot po. Ang modernisasyon ay hindi tinaon sa panahon ng pandemya. Wala nga pong nakaakita sa kanilang crystal ball magkakaroon tayo ng ganitong pandemya. No? May 3 taon na po talaga ng pinirmahan ang Omnibus Franchise Guidelines para sa modernization ng mga jeepneys. Kung maalala ko po, 2016 pa po ito, unang taon nung ako'y kongresista pa, yung taon na yon gusto na nga ipatupad ang jeepney modernization pero binigyan na po ng 4 na taong palugit. May suportang binibigay ang pamahalaan sa mga tsuper at operator na interesado. Kasama na po dito ang 160,000 subsidy kung gusto po nila magpatakbo rin ng modern jeepney. Binigyan po ng 3 taon na transition period na nag-extend hanggang Disyembre ngayong taon. Kapakanan ng commuter ang aming iniisip, hindi ito usapin ng mayaman o mahirap. Pumunta naman po tayo sa Domestic Travel Protocol na inilabas ng Joint Task Force COVID Shield at maraming salamat po kay General Eleazar for giving us this diagram. Ang unang tanong po, ikaw ba ay isang APOR or Authorized Person Outside Residence? Kung oo, ang biyahe mo ay may kinalaman ba sa trabaho? Kung oo, babiyahe ka sa sakay ng eroplano o barko? Kung oo, kumuha ng medical certificate mula sa government accredited medical facility. At papayagan po kayong bumiyahe. Dalhin lamang ang inyong medical clearance certificate, company ID at certificate of employment. Kung ang sagot nyo naman po ay hindi sa tanong na kung ikaw ay babiyahe sakay ng eroplano o barko, papayagan po kayong bumiyahe by land. Dalhin lamang ang iyong company ID at certificate of employment. Kung hindi naman po ang sagot sa tanong na ikaw ba ay isang APOR o ang iyong biyahe ba ay may kinalaman sa trabaho, ang susunod na tanong ay ikaw ba ay isang locally stranded individual or emergency traveler? Kung ang sagot ay hindi, stay at home ka at hindi ka po pwedeng bumiyahe. Kung oo, ikaw ay isang locally stranded individual o emergency traveler, ikaw ba ay nasa GCQ, MGCQ na lugar? Kung ang sagot ay oo, kumuha ng travel authority mula sa LGU o munisipyo para ikaw ay payagan magbiyahe sa GCQ, MGCQ na lugar, dalhin ng travel authority, medical clearance certificate at valid ID. Although sa mga
locally stranded individuals po para magkakaroon muna po tayo ng moratorium hanggang kayo po ay nabigyan na ng PCR test para bago kayo umuwi sa inyong mga probinsya. Para po sa ating mga taga Cebu, para sa akong mga kaigsuloan ug kahiglaan dinha sa siyudad na Sugbo. Kaya nato ni sakripisyo lang usa ta sa pagkakaron. Kinahanglan kita mag-social o physical distancing, kinahanglan kanunay nga magsuot og face mask og maghugay sa atong mga kamot. Dili usa kita maguwas sa atong mga panimalay kung dili gyud kaayo kinahanglan. Malampasan ran nato ning atong kalisdanan puhon kung magkahiusa og magtibangay tang tanan. Now, ang latest update po sa Cebu, nakausap po natin si Secretary Galvez. Ang sabi po niya, nagkaroon po ng pagpupulong ang ilang IATF members. Kasama po siya, kasama po si Secretary Simatu sa 25 mga doktor para i-assess kung ano mga pangangailangan ng Cebu City. Ang PNRC daw po ay magdodonate ng 14 tents para i-augment po ang emergency room capacities ng iba't ibang mga hospital sa Cebu. At ang DPWH po, nangako po si Secretary Viglar na magdodonate po ng air-conditioned vans para maging palandali ang tuluyan po ng ating mga frontliners. Alam nyo na po siguro na revoke na po yung naunang 250,000 quarantine passes. Papalitan po ito para masigurado na hindi po masyadong maraming tao ang lalabas ng kanilang mga bahay except to buy essentials. No? At nag-augment na rin po tayo ng police presence sa Cebu para ipatupad ang ECQ at dumating na rin po ang mga kasundaluhan na tutulong po sa kapulisan to enforce yung enhanced community quarantine dyan po sa Cebu. We will give you updates on Cebu from time to time. In fact, we will give you updates whenever we have a press briefing. Punta naman po tayo sa COVID-19 update. Ano pong sitwasyon sa COVID-19 sa bansa? Pumalo na po sa 32,295 ang bilang ng may COVID-19 sa Pilipinas. Makikita po sa infographics natin ang breakdown ng active cases. No? Pataas po ng pataas ang bilang ng gumagaling. Meron na po tayong 8,656 na recoveries. Ang total cases po natin ay 32,295 pero ang active cases natin ay 22,436. At kung makikita nyo po, patuloy po talagang bumababa ang daily deaths by date of death. Ibig sabihin po, bagamat tumataas ang kaso ng mga COVID cases, pababa naman po ng pababa ang mga namamatay dahil sa sakit nito. Okay. Meron pong tanong nung nakalipas na press briefing, tanong po ni Joseph Morong, magkano na po ang naiutang natin sa iba't ibang mga sources para po sa ating COVID responses. Ang kasagutan po ay meron na po tayong naiutang na 5 billion $5,758 million. Yan po ang suma total ng ating naiutang na para sa COVID responses. Ito po ay galing sa ADB, ito po ay galing sa World Bank, ito po ay galing sa, kung hindi po ako nagkakamali, meron din pong AIIB. So ang total na nautang na po natin, $5,758 million. Okay? Meron po tayong dalawang, ang breakdown po nasa screen nyo po ngayon, no? Pero masyadong maliit sa akin para basahin. Hopeless, di ko po mabasa. Tignan nyo na lang po sa screen ninyo. Ha? Sa susunod, lalakihan po natin ang breakdown nang mabasa ko siya. Tulad ng aking sinabi, may mahigit na 1 milyon na testing supplies ang darating na po galing sa abroad. Ang magandang balita po, hindi lang mga OFWs at symptomatics ang inaasahan nating maitetest. Inaasahan na rin po natin na pati mga asymptomatics ay matetest na. At mabuting balita po para sa mga kasama natin sa media. Pati po kayo, itatrato na rin mga frontliners at susubukan natin na lahat po ng miyembro ng media ay matest na rin via PCR.
Siyempre po, ang test nito ay babayaran ng PhilHealth dahil ito po ay kabahagi ng Universal Healthcare. Kasama po ito sa diagnostic services na babayaran ng PhilHealth sang-ayon po sa Universal Healthcare Law. Okay, dito po nagtatapos ang ating briefing. Meron po tayong dalawang pangunahin. Unang-una po, si Kalihim Vince Dizon ng BCDA at ang ating T3 SAR. Nasa na ba ho ang ating testing capacity? Nasa na ang ating actual testing? At totoo bang ang media makakakuha na ng libreng PCR test? Secretary Dizon, the floor is yours. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Spokesperson Harry. Magbibigay po tayo ng ating regular update sa ating testing at ang magandang balita po ay yung pong ating goal na 50,000 testing capacity, yung abilidad natin na mag-test na June 30 ay as of June 19 nalampasan na po natin. So, ginampasan na po natin ang ating testing capacity goal na end of June na 50,000. As of June 19 po ay lampas na tayo ng 50,000. At kung makikita nyo po ang graph, lumaki na po ito simula ng mga 2,000 capacity lang natin nung Marso. Ngayon po ay mahigit 2,000% ang tinaas at ngayon po ay lampas na tayo ng 50,000 na testing capacity sa buong Pilipinas. Ang ating mga laboratorio po ay tumaas na rin ng napakalaki. Simula ng iisang laboratorio lang, ang RTVM, noong Pebrero. Ngayon po ay 66 na ang ating laboratorio as of June 24, 2020. No, at nakakalat po na ang mga laboratoryong to sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 24 po ang private labs, 41 ay government labs at meron po tayong isang lab na private-public partnership. Ito po yung laboratorio natin sa De La Salle University sa Dasmariñas, Cavite. Ang total test po natin, no, yung ito na po ay actual test. Mapapansin nyo po ay napakalaki na po ng tinaas. Sa kasalukuyan po ngayong as of June 22, mahigit 600,000 na ang na-test. At kung makikita nyo, simula nung Marso hanggang ngayon, napakalaki na po ng tinaas natin. At mula lang Mayo hanggang Hunyo, wala pa pong within the month, no, May to June, dumoble na po ang ating actual test na nakonduct. At importante po ito, no, at kailangan maintindihan po ito ng ating publiko, na habang tayo po ay nagtetest ng mas madami, dadami po syempre ang mahahanap nating mga positibo. Pero po, as nakikita nyo po dito sa graph na ito, no, habang dumadami ang ating actual test, no, yung pong blue na graph, yung asul, ngayon po ay nasa mahigit 600,000 na tayo. Pero yung porsyento po na nahahanap nating positibo ay pababa na po ng pababa. Nung pong kinagisnan na napakakonti pa ng ating test, ay halos 20% po ng ating nalitetest ay nagpo-positibo. Ngayon po, dahilan na rin sa ating mga ginawang mga interbensyon sa loob ng ilang buwan at dahil sa dumadami na po nating testing, kahit na po dumadami ang ating nakahanap na positibo, yung pong porsyento ng positibo ay halos nasa 5% na lang. No? Para po maintindihan natin yon, ang sabi po ng ating WHO, ang 5% positivity rate at lower ay sinyales po na gumaganda na po ang pag-manage ng isang bansa sa COVID-19 cases. At malapit na po tayo doon. No? Konti na lang, magiging below 5% na tayo. Kaya dapat po talaga, gaya ng sinabi ng ating DOH, dapat talaga pataasin pa ang ating ginagawang test. At ngayon, kaya na nating gawin yan. Gaya ng sinabi ng ating spokesperson, meron na pong dumating noong June 21 na 1.05 million tests. Ito na po yung matagal na nating hinihintay na bulk order na in-order ng ating Department of Budget and Management. At finally, dumating na po yan noong June 21, 1.05 million tests initially ang dumating. At papakita po tayo ng ilang mga retrato. Ito po mga actual test na sinakay sa ating C-130 ng ating Philippine Air Force. Ito po ang ating mga frontliners
na naglo-load ng mga test na yan at ito po ay dumating na sila sa Villamor Air Base dito sa Manila. No, at dahilan po diyan talagang mararamp up na natin ang ating mga test na kinukonduct natin araw-araw. At dahil diyan po talagang pwede na nating i-test ang napakarami nating mga kababayan. Ang isa pong magandang balita din ay nag-roll out tayo ng automated system para sa ating mga OFWs. Kung maaalala nyo po, nung pong unang dumating ang ating mga OFWs, nung nakaraang mga buwan, medyo nahirapan po tayo dahil sa dami ng mga dumating ng ating mga kababayan at dahil po doon ay medyo matagal ang hinintay ng ating mga OFWs. Pero dahil po sa increased capacity, at ipapakita pa natin, increased lab capacity na nakita natin ngayon, 66 labs na sa ating steady supply. Dumating na po ang initial orders natin ng mga test kits. At dahil sa automation, bibilis na po ng bibilis ang turnaround time ng ating mga test. Ibig pong sabihin nito, hindi lamang po ang ating mga OFW, kundi ang ating mga kababayan ay hindi na maghihintay ng matagal para makuha ang kanilang test. Noong pong Marso, mahigit 2 linggo ang hinihintay natin para lumabas ang ating test. Noong Abril, 2 linggo. Noong Mayo, bumilis ng konti pero 1 linggo pa rin. Pero ngayong Hunyo po, napakita na natin na within 2 to 3 days, lumalabas na po ang ating mga resulta. At napakalaki pong ginhawa nito para sa ating mga kababayan, lalo na ang ating mga OFW. Kaya kagaya nga nung nakita natin sa Clark at ngayon pati na rin sa Metro Manila, within 3 days lang po ay napapauwi na natin ang mga OFWs. At pupursigihin pa po natin mapaigsi pa po ito sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. So ito po yung mga dumating sa Clark na mga OFW. Within 3 days po ay makakauwi na sila. Makikita natin pagkatapos nilang iswab, maghihintay na lang sila ng 3 araw at makikita na natin sila, nakakakuha na sila ng mga certificate at nakakauwi na po sila. Finally po, no, kagaya po ng sinabi ng ating spokesperson, meron tayong bagong sineset na goal. No, dahil nga po dumating na ang ating napakaraming supply, ang goal po natin para magamit natin ang mga test na yan at mapagbenepisyohan ng ating mga kababayan ay by July, dapat 1 million tests na tayo. Ngayon po ay tayo'y nasa 600,000. So ini-expect natin na within July, the month of July, ay aabot na tayo ng 1 milyon. Ito po ang ating initial goal. Pero sa mga susunod na buwan, pipilitin po natin na padamihin pa ito hanggang umabot tayo sa ating target na 13% o 10 to 12% sa ating mga highly densely populated areas at sa buong bansa. Pipilitin po natin in the next few months, aabot na tayo sa halos 2% ng ating buong populasyon. Prioritizing syempre ang ating mga densely populated areas tulad ng Metro Manila, ng Calabarzon, Central Luzon, Cebu at Davao. So, pagka nagawa po natin ito at si-skip na po natin ito, no, pupunta na po tayo sa mga dapat nating i-test. At kailangan na po nating idagdag ang ating non-medical frontliners, kasama na rin ang ating mga hotspot barangays, kasama na rin ang mga walang simptomas. Pero magpupursigi po tayo at itutulak po natin sa ating mga kasama sa DOH, kasama na po si Secretary Galvez, si Secretary Harry Roque, pati na rin po si Senator Gordon, no? Ito ang kanyang tinutulak na matagal na. Dapat po dadagdagan pa natin ang iba't ibang mga kailangan nating itest, kasama na po ang ating mga kasamahan sa media at kasama na rin po yung mga kasama natin na babalik na sa trabaho sa mga susunod na araw. Maraming po salamat. Yun po ang ating update. At maraming po salamat sa suporta ng ating private sector partners, lalo na po ang Philippine Red Cross sa pamumuno ni Senator Dick Gordon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Dizon. Meron pa po tayong pangalawang... okay. Maya po siguro, hahabol po ang ating Chief of Presidential Protocol and Presidential Assistant on Foreign Affairs, si Robert Borge, para po pag-usapan naman ang
ASEAN Summit kung saan ang Vietnam ang host country. Dadalo po ang presidente at ilang mga miyembro ng gabinete bukas, pero it is by live, it is online ASEAN Summit po. No? So habang hindi pa po handa si Chief Borge, siguro simulan na natin ang ating tanungan. Nandiyan na pala si Chief Borge. Chief Borge, for your advancer on what will happen to the 36th ASEAN Summit, please. Maraming salamat po sa para sa na naman kayo ngayon ito briefing President Rodrigo that 36 President Rodrigo will join the third ASEAN Summit, which will be held on June 6, 2020 by video conference. In line with the cohesive and responsive ASEAN, President Duterte and his ASEAN counterparts will review, current, and explore new avenues for enhanced cooperation to strengthen the regional capacity to address the challenges posed by the COVID-19 pandemic. Their discussions build on the agreements adopted during the special ASEAN Summit on COVID-19 last April, seeking ways to facilitate the region's transition to the new normal and post-pandemic recovery. With Vietnam as chair, the leaders will take stock of the progress of various community-building initiatives under three pillars of ASEAN, which are political security, economic, and cultural, and the way forward. They will exchange views on international and regional issues, including maritime security. In addition, leaders will have an opportunity to interface with parliamentarians, youth representatives, and business leaders from all over ASEAN. A special session, Women Empowerment Digital Age, will also be held to mark the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform of Action on the Rights of Women and Gender Equality. The summit is expected to adopt 10 outcome documents on key areas of cooperation such as food security and supply chain activity in the context of funds, countering radicalization and bioextremism, human resource development, among others. The President will be joined by key members of his cabinet, including the Secretary of Foreign Affairs, the Secretary of Trade and Industry, and the Secretary of Social Welfare and Development, covering the three pillars of the ASEAN community. May I add that this is the first regular ASEAN Summit to be convened via video conference in view of the constraints posed by COVID-19. Salamat po. Thank you, Chief Borge. I open the floor now for questions. Joyce Balancio, ABS-CBN. Kanina napanood ko ang tawag sa iyo, Prinsesa ng Malacañang. Good afternoon po, Secretary Roque. Just to clarify lang po, kasi I think si LTFRB Chair Martin Delgra said in a congressional hearing yesterday na next week daw po ay tuloy na ang pasada ng mga jeep at mga UV Express. Ito'y sure na po ba, Secretary, or ito yung binabanggit nyo before na depende pa rin ito sa bilang ng mga bus at modern jeeps na pumapasada na po? And if yes, dagdag ko na rin, kailan po magsisimula yung proseso ng pagtukoy sa roadworthiness? Kasi nabanggit nyo before, isa yan sa mga dapat i-consider sa pagpili ng units na papayagan po na makabiyahe. Alam nyo, nakita ko rin po si Chair Delgra sa kanyang testimonya at wala pa po kaming bagong komunikasyon. So we stand by the latest information that we confirmed from the office na susundin pa rin natin yung hierarchy of transportation. Pero kung kulang po talaga, hahayaan po ang mga pampublikong mga jeepney. At pangalawang beses na po sinabi ni LTFRB Chair na on or before June 30, baka payagan ng ilang mga pampublikong sasakyan subject to their roadworthiness. Yung detalye po niyan, iiwan na po namin yan sa LTFRB. Tutulong po kami i-disseminate kung available na po yung information kung paano at kailan magsisimula yung certification of roadworthiness ng mga posibleng magbalik biyahe ng mga jeepneys. Opo. Secretary, doon naman po sa ayuda para sa mga jeepney drivers na banggit nyo before na tinitignan na pwede sila mabigyan ng ikatlong wave ng financial aid. Ano na pong update natin doon, Secretary? Kasi kung panonoodin nyo rin po yung mga balita, marami na pong jeepney drivers ang namamalimos na po sa mga kalsada. Well, wala pa po akong balita dyan, bagamat patuloy pa po ang second wave ng SAP, second tranche distribution ng SAP, at kasama naman po sa second tranche ang maraming mga jeepney drivers dyan.
Opo. On another topic po, ang DOH, they have identified 6 emerging hotspots po. At ito po ba ay mga bagong lugar na candidate for ECQ? Kasi kasama din po doon ang Cebu City. Given na in-identify nila ito sa panahon na June 25 na po at ilang araw na lang ay magkakaroon tayo ulit ng panibagong quarantine classification, Secretary. May pagpupulong po mamayang hapon ng IATF at tingin ko po dito na ipipresenta ng DOH ang kanilang rekomendasyon. Pero ang masasabi ko lang po, hindi po nagbabago ang ating mga criteria, no? Yung pagbilis pa rin ng pagkalat ng sakit, case doubling time, at yung capacity to provide critical care. Apo. Thank Sana you. po for me, Secretary. Thank you, Senator Joyce. Joel Villanueva po ay nagsabi po siya sa isang interview na marami daw pong pogos na hindi naman nagbayad ng tamang tax. Ang pinapayagan na po ang operasyon ngayon. Alam na po ba natin ito, and are we now looking into this, Secretary? Well, si Secretary Dominguez na rin po nagsabi, dadalawa pa lang nagbayad ng buwis, hindi po tayo papayag na mag-operate ang mga pogos na may mga pagkakautang. Thank you, Joyce. Yusek Roque, please. Thank you, Secretary. From Jonah ng Asahi Shimbun, I'd like to know if the Philippines, either President Rodrigo Duterte or Secretary Ted Locsin, will or have mentioned the SCS or South China Sea in any of their interventions in the different meetings. In what manner or what exactly did we say about the issue, if ever? Did the Philippines or any other country mention China's declaration of 2 new administrative areas in the South China Sea or SCS? Yung discussions po ng ASEAN will be covered by executive privilege. Hindi po talaga isinasa publiko ang detalye ng mga negosyasyons because that is recognized as matters that should be discussed in confidence amongst heads of states here in ASEAN. So I'm sorry po, but sometimes discussions of this nature are better left confidential. No? Does Chief Borge want to add anything to my response? Thank you very much, Mr. Secretary. As to the details of the discussions by the ASEAN ministers, we understand that this was held yesterday, and there were some interviews granted by other ministries of foreign affairs, and we respect their decision. For our part, the President has always been very clear on the country's position on the developments in the South China Sea and what the objectives are, including the finalization of the Code of Conduct, final and substantive Code of Conduct for the South China Sea. Okay. Melo Acuña, thank you, Chief. Melo Acuña? Yes, good afternoon, Secretary. Magandang hapon po. Can you now hear me? Yes, All right. please. I just have several points. Sinabi po ng International Monetary Fund na yung global growth ay negative 4.9% this year, mas mababa dun sa 1.9 percentage points dun sa April 2020 World Economic Outlook forecast. Ano pong impact nito sa Pilipinas at sa pangangalap natin ng foreign investments sa mga susunod na araw? Well, alam naman po natin na ang karanasan ay hindi lang po dito sa Pilipinas. Talagang nadali po tayo ng COVID-19. Ang Pilipinas na napakasigla, 6.6 average growth since 5 years ago. For the first time, magkocontract po ang ating ekonomiya, and this is the first time it will happen since 1980. No? So alam po natin na the economic troubles will continue, pero inaasahan po natin dito sa Pilipinas ang masiglang pagbalik sa normal, at inaasahan po natin na matapos itong taon nito ay babalik po tayo sa 6% growth na naman. No? Pero sa taong ito, talagang i-concede na natin, nag-contract po ang ekonomiya. Ang issue na lang is ganong kalaki yung contraction niya dahil nagbubukas na naman po tayo ng ekonomiya dito sa mga GCQ at MGCQ areas. Opo. So pag natapos po ng Bayanihan Act, Heal as One, kahapon, ano po ang balak ng executive magpapatawag ng special session magkaroon ng panibagong batas? Well, wala po nagbabago dyan. Magpapatawag po ang presidente ng special session kung meron na pong nabuong consensus kung magkano yung magiging stimulus package. Dahil napasama na po sa isang
panukalang batas yung extension ng emergency powers at saka yung stimulus package. Pero mangyayari na po yan. For you and for USEC Dizon, what Secretary Dizon headwinds po. and what lessons have we learned from the implementation ng ating Kill as One law? Well, importante po yung nabigyan po tayo ng leeway para bumili ng lahat ng ating pangangailangan unrestricted by the Government Procurement Act. At naging napaka-importante rin po yung kapangyarihan ng executive to realign funds within the same executive branch of government. Without the normal customary restrictions provided by the Constitution, well, we comply with the constitutional requirements because it is only realignment within the same department, pero without the usual restrictions of COA rules. Now, perhaps Secretary Dizon would like to answer the question too. Opo, thank you, Sir Melo. Alam niyo po, ang critical po sa response sa COVID, ay yung bilis ng ating aksyon, And I think yung mga napaka mabibigat na desisyon na ginawa ng Pangulo simula pa noong Pebrero hanggang sa pag-execute ng mga interventions na ginawa natin nitong nakaraang ilang buwan ay patunay na talagang naging epektibo tayo. Kung ikukumpira lang natin ang Pilipinas sa mga similarly populated countries throughout the world, ang kaso po natin na ngayon ay 32,000 kung ikukumpira natin sa mga malalaking bansa tulad ng Amerika, tulad ng mga bansa sa Europa, tulad ng bansa sa Latin America. Katiting lang po ito kung ikukumpira natin sa mga kaso at mga namatay sa mga bansang ito. Kaya yun po, kaya nagpapasalamat po ang gobyerno na nagtulong-tulong po ang buong gobyerno, ang Kongreso, pati na rin ang private sector para talagang labanan itong COVID-19. Yes, thank you, Melo. Back to you, Sec. Roque, please. Okay, tanong po mula kay Jopel Paleño of DWIC. Follow-up po niya ito dun sa mga traditional jeepney. Paano daw po mabibigyan ng kasiguruhan ang mga tsuper ng traditional jeepney na sila po ay makapamasada na at hindi kukuha ng karagdagang modernized o modernong jeep sakali po magkaroon ng kakulangan sa public transportation? Tapatan po, wala pong kasiguruhan. Ang sinasabi natin, kung kulang pa po ang masasakyan matapos ang bus, ang modern jeepneys at ang mga UVs, ay papayagan po natin ang ilang mga jeepneys na deemed to be roadworthy. So wala po kaming kasiguruduhan na binibigay na ang lahat po ng jeep ay makakapasada. Sasabihin ko na po, hindi po lahat dahil magkakaroon po talaga ng determination kung alin ang roadworthy. Next question, please. Tanong pa rin mula kay Jopel, tungkol naman po sa National ID System, mayroon na po bang maitutulong ang National ID System sa kampanya ng pamahalaan kontra terorismo? Malaki pong maitutulong yan. In fact, kailangan natin ng ID system hindi lamang sa laban sa terorismo dahil malalaman na natin kung ang tunay na identity ng isang tao. Maiwasan na po yung mga fake identity. Makakatulong din ang National ID system sa pag-distribute ng ayuda para wala ng double beneficiaries, yung isang tao nakakakuha ng multiple. At importante rin po yan sa universal healthcare para alam natin kung sino na ang mga nakakuha ng ayuda galing po sa universal healthcare law. Next question, please. From Rosalie Cos ng UNTV, ito po nasagot niya unless na magkaroon lang po kayo ng panibagong dagdag dun sa tanong niya na banta daw po na ilang trans group na sunugin na lang yung kanilang traditional jeep. At may balita daw po na totoo ba daw na bibiyahin na next week ang traditional jeeps? Nasagot na po yan. Joseph Morong of GMA. Hi sir, good afternoon. I have questions for you and Secretary Vince. Pero sa inyo po muna sir, sa Bayanihan Act, it's going to expire, no? It's expired now. But how is it going to affect, for example, yung sa SAP distribution, yung order for PhilHealth to cover yung mga tests ng COVID, yung procurement, yung po mga ganung powers na ibinigay kay Presidente, how is it going to affect those powers now that the Bayanihan Act has expired? Sa ngayon po, wala namang epekto. Ang SAP distribution po, nakalaan na po yan for distribution. Hindi naman po sakop yan ng Bayanihan Act. It's a physical act of disbursing what has been allotted by Congress. So wala pong problema yan. Pagdating naman po sa test kits, nakita nyo naman po, nabilid na po natin ng 10 million at nakadeliver na po ang 1 million. So hindi po mangyayari yan
kung hindi nagkaroon ng Bayanihan Act. Yung mga ibang supplies ng PPE po, intact po tayo until almost end of this year. So, yung mga ventilators po natin, nakikita nyo naman yung ating critical care capacity, parang nasa 18% pa lang ang utilization ng mga ventilators. So, okay pa po tayo dahil hindi natin kinakailangan gumawa ng emergency purposes dahil nabili na po natin ang mga pangangailangan natin for the immediate and the near future. Makaka-apekto po yan sa mga future needs natin dahil kita nyo naman ang nangyari sa Cebu, no? Kaya nga po palagi sinasabi ko, ang storya ng Cebu ay storya ng buong Pilipinas. Pag sumipa po ang numero ng COVID, napakadami pong pangangailangan from ventilators to PPEs to testing kits to nurses to medical personnel, no? So yun po yung dahilan kung bakit nagdanais tayo ng extension dahil hindi po natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na buwan. Sir, may mga criticisms ako na nababasa na parang 100 days, more than 100 days into this crisis. No? Parang ano, if you can outline to us, no? Kung pwede niyo pong i-outline sa publiko kung ano yung general track or plan of action of the government in dealing with COVID, what is it? Napakalinaw po, T3. We test, we isolate them, and we treat them, no? At wala naman pong ibang responses dyan. Kasama na rin po dyan yung social distancing, yung good hygiene, paggamit ng disinfectants, at saka pananatiling malusog. No? Ginagamit po natin ngayon ang Universal Healthcare Law. No? Yung pag-i-stay ng mga mild or asymptomatic sa mga We Heal as One Center, yan po ay probisyon ng Universal Healthcare. Napupunta ka lang sa ospital pag malala na iyong sakit. No? And I think it has been effective because as Secretary Dizon mentioned earlier, 32,000 cases is not too bad compared to the hundreds of thousands that other countries have recorded. And 1,000 deaths, although talagang nakakalungkot, ay small in comparison to the death rates of other countries. So can I get a short update if there is anti-terror bill po? Wala pa pong update na panibago. Ang promise ko po, before Monday, kakausapin ko si Deputy Executive Secretary for Legal Affairs kung naisumitin niya kay Presidente ang kanyang memorandum. Alright, so can I go to Secretary Vince? Yes, please. Sir, good afternoon. Sir, you mentioned na even if we have increased yung testing, mababa yung nakikita natin na positivity rate. Does it mean, sir, in layman's term, na mas konti na yung mga taong may COVID, asymptomatic or otherwise, ang nagpapagala-gala sa ating mga kalsada? Tama, no, Joseph, salamat doon. No? Bago ko sagutin yan ng diretsyo, no, unang-una magdadagdag lang ako doon sa tanong mo kay Secretary Harry kanina. No? Alam niyo po, lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang University of the Philippines Pandemic Response Team ay gumawa ng isang modelo na presente na ito ni Secretary Roque nung mga ilang buwan ang nakalipas. Sinabi nila, kung tayo ay walang ginawa nung Marso, ang kaso natin ngayong Hunyo ay aabot ng mahigit 3 milyon. Uulitin ko po, kung walang ginawa ang gobyerno at hindi nag-intervene tulad ng ginawa ng gobyerno nung Pebrero at nung Marso, ang kaso po ng Pilipinas ngayon ay mahigit 3 milyon. At kung kukompute natin on the mortality rate, halos 200,000 Pilipino ang namatay kung ganun kadami ang kaso natin. Kung ikukumpara natin sa cases natin ngayon, 32,000 at 1,000 namatay. Pero gaya ng sinabi, one death is one too many. No, yun ang epekto ng mga ginawang intervensyon ng pamahalaan sa tulong ng pribadong sektor para sugpuin itong COVID-19. So just to put it in perspective, no? Ngayon, dito sa mga nakikita natin ngayon, habang nag-i-expand na tayo ng ating testing, bumababa ang ating positivity rate dahil unang-una, yan na rin ang makikita nating epekto ng mga intervention natin tulad ng ECQ. No? At dahil nga doon ay dahan-dahan nabubuksan na natin ang ating ekonomiya tulad ng mga economic centers natin, tulad ng Metro Manila. Pero gaya ng nakikita natin sa Cebu, hindi talaga tayo pwedeng maging kampante kasi nandyan pa rin si COVID-19.
At nakita natin na kung magkakampante tayo, ay posibleng dumami ng kaso, posibleng dadami ang mga mamamatay, at dahil doon, kailangan at mapipilitan tayong bumalik sa mga mas striktong lockdown, katulad ng nakikita natin sa Cebu. Kaya dapat talaga tulong-tulong tayo at hindi tayo magiging kampante. So yun lang pong question kanina. Yung lower positivity rate, does that mean, sir, na mas konti na yung mga tao na nagpapagalagala na may COVID, symptomatic or otherwise? And then second question, sir, is that you mentioned kanina na i-expand yung testing para doon sa in the next few days, para doon sa pagluluwag. Are we entertaining an MGCQ after June 30? Yung MGCQ, mahirap nating sabihin yan. No? Mag-a-assess ang IATF base sa mga numero at sa mga rekomendasyon ng mga expert. Yung sa positivity rate, tama ka doon, no? At ang epekto nga niyan ay dahil nga sa mga intervention na nagawa ng pamahalaan, talagang napilitan tayong maging stricto, mag-enforce ng minimum health standards, pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, pag-physical distancing, at dahil dyan, na-control natin. No, kung titignan mo ang mga numero sa ibang bansa na hindi nagko-control, talagang out of control ang kanilang cases at unfortunately ang mga namamatay. Okay. Next So question, just one please. last question. Yung amin pong GMA News Research, no, kila Karen, Secretary Vince. Sa June data, sir, natin, based on DOH, we have 21, we are averaging 221 cases ng confirmed cases every day, at saka 79% of the total case are fresh cases. How do we explain this, sir? Well, kagaya nga ng sinabi ko kanina, no, habang tayo ay nag-ramp up ng testing, talagang dadami yung numero na nahahanap natin. Pero ang importante nating maintindihan ay yung porsyento nung mga positibo dun sa numero ng tinetest natin. At makikita natin, ito'y napakalaki na ng binaba mula halos 20%. Ngayon, nasa above 5% na lang tayo. Okay. Okay, sir. Thank you The for your time time, is Secretary. 12:44. Thank you, Joseph. Yusek Roque, please. From Chris Susen ng Remate Online, napilitan na po ang marami na stranded na OFW sa Saudi Arabia na nagbenta daw po ng kanilang mga dugo sa halagang 500 riyal o tinatayang nasa 6,600 pesos para makabili ng pagkain matapos mawalan sila ng mga hanap buhay na magsara ang mga pinapasukan nilang restaurants dahil sa COVID-19 pandemic. Ano daw po ang reaksyon ng palasyo sa usaping ito? Pinaimbestigahan na po yan sa ating labat o yung labor attaché natin as we speak at minamabuti po natin na makarating pati po yung mga ayuda na binibigay natin sa mga OFWs natin na hindi makauwi dahil sa lockdown pero nawalan na po ng trabaho gaya sa mga lugar ng Saudi Arabia. From Jopel Paleño of DWIC, may 250 OFWs na po nawalan ng trabaho sa Hong Kong at nais na pong makauwi dito sa Pilipinas. Sabi po ni Consul General Tejada na umaasa siya na sana'y makauwi na po within this week ang mga OFWs na ito. Kakayanin po kaya mapauwi sila dito sa Pilipinas sa loob ng linggong ito. Opo, nag-charter na po tayo ng isang eroplano para pauwiin yan. Humingi na lang po ng pahintulot sa IATF para makauwi po yung chartered plane kasama itong 250,000 na layoff ng mga kababayan natin sa Hong Kong. Next question, please. From Belia Carriazo of Bandera, inirereklamo ng mga nawalan ng trabaho dito sa National Capital Region na mabagal na pagbibigay ng Department of Labor and Employment ng certification na nawalan sila ng trabaho. Hindi ba ito dagdag pahirap sa mga empleyadong nawalan na ng trabaho? Well, pinarating po namin yan kay Secretary Bello, pabibilisin po ang proseso. Kung meron pa rin reklamo, iparating pa rin namin nyo sa amin. Alam po namin na kinakailangan yung certificate na yan para sa pagkuha ng iba't ibang klaseng ayuda. So, pinabibilis po yan. Thank you. Trish Tirada of CNN Philippines, please. Hi, good afternoon, Secretary. My first question is for you, and then I'll go to Secretary Vince Dizon. Yes, please. Sir, there's a growing concern about the power rates. Common complaint is yung outrageous high bill daw po, high charges. I'm bringing this up, sir, because I remember the President has been very consistent and he's repeatedly said na ayaw niyang naagrabyado yung mga Pilipino. And this has been the sentiment now of many people. And especially, sir, na nasa pandemya po tayo. Ang tanong ko po is, nakarating na po kaya kay Pangulo itong mga concerns na ito? Although there was already an explanation na kagaya po sinasabi po ng Meralco na dahil to sa konsumong naipon
sa mga hindi nabasahang buwan at mas mataas na konsumo during ECQ and because of the season, kapag mas mainit, mataas po yung konsumo. Pero is this something, sir, that the government wants to investigate or kung pwedeng mag-intervene yung gobyerno po dito? Nakarating na po yan kay Presidente at syempre naabala siya dahil sa panahon ng pandemya, hindi naman dapat bigyan ng additional pahirap na hindi naman kinakailangan ng ating mga kababayan. Ito po ang dahilan kung bakit mabilis naman po ang pagtugon yan ng ating ERC, sila po yung regulatory body, at pina-show cause order nga po nilang Meralco, bakit ganitong kamahal. I will follow up po kung anong latest dyan sa ERC na nag-issue na sila ng show cause order sa Meralco. Pagkakaintindi ko naman po sa Meralco, no, yung napakataas, inantay muna nila yung actual reading ngayon para makita kung magkano yung dapat bayaran talaga for the entire period na nasa ECQ tayo at MECQ, at yung suma total ay pwedeng bayaran ng gives, pero ibang usapin pa po kung ano talagang magiging desisyon ng ERC dun sa pagsipa ng sinisingil sa kuryente sa ating mga mamamayan. Thank you, sir. Sir, may please go to Secretary Yes, Vince please. Dizon po. Sir, yung Secretary Vince, you mentioned na posible pong madagdagan yung yung category ng mga maititest po natin in the coming weeks. Sir, just for everyone na hindi po nakakaalam sa process po, no, paano po nila maa-avail itong free testing ng government via PCR po? Unang-una po, no, para maintindihan po ng ating mga kababayan, ngayon na marami na tayong kapasidad na mag-test at dumating na nga yung mga test kits natin na bulto, no, yung order nating malaki. Maari na tayong mag-expand ng ating testing mula dun sa mga may simptomas papunta dun sa mga walang simptomas. At critical ito lalo na para sa mga kababayan natin tulad ng mga nasa media, lalo na yung mga cameraman natin na umiikot at kino-cover ang ating mga activities, matest na rin sila. At pwede silang pumunta sa mga laboratorio, pwede din silang pumunta sa mga private labs tulad ng Red Cross para magpa-test. Pero kailangan talaga, inirekomenda namin sa DOH na i-expand natin ang protokolyo para sa pag-test ng mga asymptomatics, lalo na yung mga non-medical frontliners, no? Napaka-importante nun, no? Kasi hindi lang protection yun para sa kanila dahil napakadalas nilang contact nila sa mga maraming mga kababayan natin, pero protection din yun para sa community, no? Na matest natin sila at siguraduhin hindi sila mahahawa at hindi din sila makakahawa. Okay. Thank you, Trish. And Sir, one more question for Trish. Yeah. So sir, yung din naman po sa contact tracing, I understand na nag-open po ng maraming slots for contact tracers. Doon po syempre marami din po yung nawalan ng trabaho at interesado po na mag-participate dyan sa pagiging contact tracer. Sir, what are the qualifications that you are looking for? And sir, sorry, follow-up ko lang din po dun sa kanina. So, bago po mag-take effect yung kumbaga yung policy na pwedeng mas mag-test ng ibang category pa po, we need to wait for the DOH kumbaga revised protocols po. Tama po ba? Tama po yun. No, kailangan hintayin natin ang revise. Although nag-expand na po several weeks ago, pero dahil nga sa pagdating na ng napakarami nating mga supplies at mga test kit, naiisip po namin na dapat na talagang i-expand pa natin to. Yung sa contact tracers po ay DILG po ang nag-handle niyan. I think naman napaka-basic lang naman ng mga requirements dahil nga kailangan natin ito at ikagawa, gusto din nating mag-promote ng job creation lalo na sa mga probinsya. Minimum 50,000 po yung i-hire natin this month of July na contact tracers. Na-finalize na rin po yung ating pagsapi sa libreng apps ng Google at Apple at na-designate na po ang safety.ph para maging implementing arm nitong app ng Apple at saka ng Google. Sa susunod na linggo, i-illustrate po namin kung paano ipapatupad ito. Makikita nyo po, hindi na kinakailangan magpirma ng mga forms sa mga jeepney dahil magkoconnect na lang po kayo by internet at i-record na kung saan kayo nanggaling, saan mga lugar ang pinag-istayan nyo. Maganda po yung app. We will illustrate it next week. Thank you, Trish. Back to you, Sec. Roque, please. From Francis Wakefield of Daily Tribune, may we get statements sa sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak before the Senate Labor Committee that
the displacement of overseas Filipino workers due to the new coronavirus pandemic may push the Overseas Workers Welfare Administration towards bankruptcy by 2021. Sa panahon po ng pandemya, ang OWA at ang PhilHealth hindi po natin papayagang malugi. So pagdating po sa OWA, suportado na po ng mga senador na bibigyan sila ng supplemental budget na 5 billion. No? At yan po ay patunay na hindi natin pababayaan ang ating OFWs, ang ating mga mamamayan sa panahon ng pandemya. Next question, please. Mula pa rin kay Francis, may we get comments sa sinabi ni Vice President Leni Robredo that the Philippines failed to act urgently at the start of the coronavirus pandemic and was still catching up with the response of other countries despite imposing one of the longest lockdowns in the world. She said that after 100 days of lockdown, the country is still far from beating COVID-19. Buong mundo po, we're far from beating COVID-19. I hope the Philippines can break this worldwide trend. Pero gaya po sinabi ng UP at ni Secretary Vince kanina, milyon-milyon po dapat ang nagkasakit na kung hindi po tayo nag-lockdown at minimum 200,000 na po ang namatay sana kung hindi tayo nag-lockdown. So tingin ko po, tama mga hakbang na ginawa natin, although we strive to do better at tignan po natin kung meron pang mga bagong strategiya. From Chrissy Aguilar, Inquirer.net, follow-up lang po ito dun sa statement ni Vice President Robredo na sabi niya, sana daw po merong detalye on where we are in our targets and how much po yung allocation sa testing and contact tracing. Ano po daw ang masasabi dito ng Malacañang? I invite the good Vice President to just ask what she needs to know. We will respond. That's part of my duties as spokesperson. Thank you. Mela Lesmoras, please, of PTV4. Hi, good morning, spokes. For Secretary Vince Dizon po, please. Yes, please. Yes, please. Opo. Sir Vince, tanong ko lang po sana, ano po ang update sa government intervention sa Cebu City, particularly sa ating test, trace at treat? Gaya po ng report ni Spokesperson Harry kanina, marami pong interventions na ginagawa ngayon sa Cebu. Number one, talagang ini-enforce very strictly yung ating enhanced community quarantine at ang minimum health standards sa Cebu City. Revoke ang mga quarantine passes para masigurado na manatili muna sa kanilang mga bahay ang ating mga kababayan sa Cebu. Nag-set tayo ng targets for testing, no? Ang sinet nating target sa Cebu, sa buong probinsya ng Cebu, lalo na sa Cebu City, ay 2,500 to 3,000 tests per day. Kasi kailangan talaga mahanap natin ang mga positibo, lalo na sa mga komunidad, at kailangan natin silang i-isolate. At ngayon, tumutulong na ang Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Villar para magtayo pa at ng mga quarantine facilities at magbibigay din ng mga tents ang Philippine Red Cross. Si Senator Richard Gordon ay magbibigay ng 14 tents sa ating mga ospital para suporta ng ating mga ospital at magbibigay din ng nurse volunteers para sa ating mga ospital. So ano po, lahat po ay sama-samang nagtutulungan para masagba natin ang sitwasyon sa Cebu at para slowly makabawi sila at maibalik natin sila sa mas magaan na community quarantine. Opo. Sir, just a quick follow-up. May target or timetable po ba tayo para ma-achieve yung target results natin sa Cebu City? Alam nyo, mahirap kasi, no? Kailangan talaga tignan natin ang mga numero, no? Pero kagaya naman ang nakita natin nung mga nakaraang buwan, kapag nag-i-intervene ang pamahalaan, naayos naman ang sitwasyon. Pero ang pinaka-importante na panawagan din ng pamahalaan is yung disiplina ng bawat kababayan natin. No? Kailangan talaga mag-cooperate at sumunod para talaga sama-sama nating masugpo ito. Kung walang disiplina, kahit na sino pang gobyerno ay mahihirapan na sugpuin itong problemang to. Opo. And my last question lang, Secretary Vince, for locally stranded individuals naman po. Sir, pwede po ba tayo magbahagi ng updates or may mga mensahe po ba tayo sa mga LSIs natin na patuloy pa rin dumadagsa sa ilang government facilities ngayon? Unang-una po, nag-organize na po ng task force ang NTF para alagaan ang ating mga LSIs. Sila po ay bibigyan ng pagkain, bibigyan ng temporary shelter. Pero po sa kasalukuyan, kailangan munang ihinto ang
pagbiyahe ng ating mga LSI dahil magkakaroon na po tayo ng bagong protokolyo, no, dahil nga dumating na ang ating mga test kit, ay isasubject na po natin sa mandatory PCR ang lahat ng mga locally stranded individuals bago po sila bumiyahe papunta sa mga probinsya. Ito po ay para protektahan sila at ma-ensure na sila ay COVID-free, at at the same time kailangan ding protektahan natin ang mga communities at mga probinsya at LGU na patutunguhan nila. So, kailangan pong gawin yan sa mga susunod na araw. Thank you. Mela, we go back to you, Sec. Roque, please. Questions from Arian Meres ng ABS-CBN. Yusek Vergere yesterday said that more COVID-19 cases are expected with the reopening of the economy. Is flattening the curve still a goal of the government? Yes. And ang ating nais mangyari is miski tumaas ang mga kaso, sapat po yung ating kapasidad para bigyan po sila ng medical care, no? So, kung hindi po maiiwasan ang pagtaas, we are ensuring our capacity, our critical care capacity. Second question po niya, has the IATF discussed PCSO's call to resume its operations, and what is the decision? Hindi pa po. Wala pa pong desisyon at hindi pa po nadidiscuss. Alam ko po paragi tinatanong yan, but if PCSO can furnish me with a copy of their communication para ma-remind ko po sa IATF na dapat ma-discuss yan, kasi lahat naman po na nagko-communicate, dinidiscuss, nag-submite yung mga sa horse racing, yung mga ganyan, diniscuss po lahat yan, pero wala po akong discussion na narinig sa PCSO. Padala nyo lang po sa atin yung inyong letter request para ma-schedule sa agenda. Thank you, Yusek. Pia Gutierrez of ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, I'll just expand on the question of Sir Melo kanina tungkol sa Bayanihan to Heal as One Act. So can we ask for the palace's assessment on the implementation of the Bayanihan to Heal as One Act as far as the following are concerned? Number one, in addressing the medical threat. Number two, in keeping the virus from spreading. And number three, in giving assistance to the public. Well, okay, sagutin ko po. Number one, hindi po tayo nagkulang sa kahit anong medical supplies na kinakailangan natin para harapin ng COVID-19 dahil nabili po natin lahat yan. No? We were unhindered by stringent procurement rules. Number two, as far as yung epekto po, nakita nyo naman po, bagamat tumataas, ikukumpira natin sa buong daigdig ay hindi naman po ganun kagrabe. We're third in ASEAN, but I think worldwide we have done a very good job, lalong-lalo na po sa pag-limit ng mortality. And the third question is, nakalimutan ko na. Anong third question? Giving assistance to the public. And as far as giving assistance to the public is concerned, meron po tayong 12 million beneficiaries na nadagdagan pa ng 5 million. No? So we benefited 17 millions on ayuda alone, but we had other forms of assistance including salary subsidy scheme, yung mga DOLE packages, at yung mga loans po for livelihood na pinamimigay po ngayon ng OWA, ng DOLE, ng DTI at ng Department of Agriculture. I think we've done a fairly good job. Alright, sir. Sir, on another topic, marami kasing mga jeepney drivers yung umasa doon sa sinabi ni Chair Delgra that they can operate next week. May plano ba tayong kausapin siya para ayusin yung mga pronouncements natin pagdating sa mga jeepneys? Kasi I don't think that this is fair to them at marami na sa kanila nagugutom ngayon. Well, ang sinabi po ni Chair Delgra, yung mga roadworthy jeepneys ay maibabalik siguro. So I don't think meron naman siyang sweeping statement na lahat ng jeepney ay papayagan. No? So yung kanyang qualifier na only roadworthy means hindi po talaga lahat ng jeepneys ay mapapayagan ng bumalik sa kanilang mga pasada. But yes, we will talk to Chair Delgra dahil talagang kami rin po dito sa OPS sa balita po nalalaman ko ano yung mga latest pronouncements po ng LTFRB. Last question na lang, sir. Update na lang po dun sa validation ng beneficiaries for the second tranche ng Social Amelioration Program. This was supposed to be finished by May. Bakit hanggang ngayon po natatagalan pa tayo dito sa processing na ito, sir? Well, kasi po ito yung 5 million additional names na binivet nila, no? Pero nakita niyo po sa report natin kanina, nagsimula na po tayo magbigay doon sa mga waitlisted beneficiaries. No? Ito na po yung mga 5 million. Nagsimula na po ito sa Benguet, sa Bulacan, sa La Union, at sa Pampanga. No? At
inaasahan po natin na matatapos nga po ang distribution. Ang aim nila is this week. Thank you. Thank you, Pia, see you sa Roque again. Tanong mula kay Virgil ng GMA News Online. Yung unang tanong niya, nasagot niyo na po about dun sa OFW sa Saudi Arabia na napilitang magbenta ng dugo para mabuhay. Ang second question niya, is there anything that could give the President a change of heart about the anti-terror bill or make it more acceptable given the division it has caused among the people? Wala pa pong desisyon, so I do not know why there should be a change of heart. Wala pa pong desisyon. Let's wait for his decision. Ang huling tanong ni Virgil, how can the government help students who have no budget for internet service and no access to mobile devices so that they can participate in distance learning? Well, isang bagay na po na sinabi ni Presidente at ni Secretary Briones yung pagbibigay ng transistor radios para dun sa mga lugar na hindi po mararating ng computer. Pagdating naman po sa actual gadgets, I'm sure po merong programa na sisimulan ng ating gobyerno at sigurado rin po ako na ating pribadong sektor ay gagawa rin ng mga hakbang para makapagbigay din po ng mga gadgets sa ating mga kababayan. Pero ulitin ko po, kung hindi available ang internet, radyo, TV, kung hindi pa rin available ang kahit ano dun sa lugar na yan, modular po ang gagawin natin. Sisiguraduhin po natin na patuloy ang pag-aaral ng lahat ng ating kabataan sa panahon ng COVID-19. Question naman po ni Faith Brown ng NHK Japan Television. Yung question niya, with the recent rising tensions in the South China Sea, despite the pandemic, will the President address the West Philippine Sea issue at the ASEAN meeting tomorrow? Chief Borge, would you like to answer that question, please? Wala si Chief Borge. Well, gaya na aking sinabi po kanina, no? Sorry, sir. Yes, would you like to answer that question? Will they discuss Yes, the intensified conflict di umano sa South China Sea? Thank you very much, Mr. Secretary. That would fall under international and regional developments, and that's a general discussion point in ASEAN. And again, gaya ng sinabi natin kanina, the President has always been very consistent in his participation sa ASEAN summits. Lahat ng mga important positions of national interest to the Philippines ay kanyang ina-advance. Kasama na dito ang nangyayari sa South China Sea and migrant workers affairs. Thank you, Chief Borge. Yusek, Roque? From Catherine Valente, yung unang tanong niya, Secretary, sagot niyo na po about the statement of Vice President Leni Robredo. Yung second question niya, also VP Robredo rin po says that the detention of up to 24 days without a warrant under the anti-terror bill is a violation of the Constitution. The Constitution specifically stated that for a warrantless arrest hanggang 3 days lang. She also says there are objectionable provisions in the proposed measure because they are bound to be abused. Ano daw po ang reaction ng Palace dito? Well, kanya-kanyang pananaw po ngayon yan, no? Ang importante ay meron bang probisyon na lumalabag sa sa ating saligang batas dito sa panukalang batas na ito. At ang pangako naman ng Presidente, hindi siya magre-rely sa mga rekomendasyon dahil abogado rin siya, naging piskal pa siya, alam niya po ang criminal law niya at siya mismo ang magsisiguro na wala pong probisyon sa panukalang batas na ito na lalabag sa ating saligang batas. Pagdating po doon sa mga periods of detention, if I'm not mistaken, yung 36 hours po ay nasa revised penal code. At ulitin ko lang po, ang pre-trial detention ay hiwalay po yan doon sa warrant of arrest. Ang pre-trial detention is for the purpose of preventing escape at saka preventing tampering with evidence. Ang warrant of arrest po is for the purpose of acquiring jurisdiction over the person of the accused. Opo, ang tanong, may 30 tanong dito para kay Secretary Vince Dizon mula kay Samed Danilla. Ilan na po ang actual daily test na nagawa ng Department of Health accredited labs at ano po ang goal ng government na daily test? Nung pong nakaraang buwan, nasa 8,000 lang tayo. Ngayon ay dumoble na, nag-hit tayo ng 16,000 per day. Pero kulang pa rin ito. Kailangan at the very least aabot tayo ng 20 hanggang 25 mil, 20 to 25,000 tests a day.
yun po ang ating goal, and dahil nga dumating na itong mga steady supply natin, tingin ko sa mga susunod na linggo, maaabot na natin to. Mula po kay Celerina Monte ng Manila Shimbun, para pa rin po kay Secretary Vince Dizon, with the target to increase tests, who will shoulder daw po the tests? Ito po ang pinopropose natin na kailangan po dahil nga sa universal healthcare at dahil sa pangangalaga ng ating gobyerno at ng ating Pangulo sa ating mga kababayan, dapat po lahat yan ay sa shoulder ng PhilHealth. Ang last question po mula pa rin kay Celerina, you compared the Philippines with the US, European countries insofar as COVID cases are concerned, but how are you going to compare the Philippines with its neighboring countries? Alam niyo po, dito po sa Asia, I think the Philippines has probably one of the lowest cases as well as one of the lowest deaths. Pero gaya ng sinabi ni Spokesperson, dito sa laban sa COVID, walang magaling dito. Lahat hirap, lalo na kitang-kita natin, pati yung mga mayayaman na bansa na di hamak na mas magaganda ang mga pasilidad sa healthcare kaysa sa atin, mas hirap pa dito. So kailangan dito tulong-tulong, kailangan dito mabilis na desisyon, mga matatapang na desisyon na ginawa natin din nung nag-uumpisa pa lang to. At gaya nga ng sinabi ng UP Pandemic Response Team, kung di natin ginawa yung mga ginawa natin, nasa 3 milyong kaso tayo ngayon. At siguro mahigit na 200,000 tao ang mamamatay. So, may mga bansa na mas magaling, definitely. Pero lahat ng bansa dito, pati yung mga magagaling, nakikita natin na hindi pa rin nahihirapan pa rin. So, dapat lang talaga, tuloy-tuloy lang ang ating efforts at pabilisin pa natin at pagandahin pa natin ang ating response. We're out of time, pero bago po tayo magtapos, I'd like to give Chief Borje an opportunity to make a closing statement. Chief, kasi medyo choppy ka nung ikay nagsalita kanina, so I'd like to give you the floor for your closing statement by way of advancer for the ASEAN Summit tomorrow. Well, Chief Borje, kanina choppy ka ngayon, wala ka talagang audio. Sorry. I'm sorry. Ayan na. Ayan. How about this? Wait, second time. Take 2 tayo, Chief. Hindi ka choppy, wala ka ng volume. Ngayon na, perfect audio na. Chief Borje, please. Thank you very much, Mr. Secretary. This again is the first ASEAN Summit, which will be held virtually. And the President is going to be involved in all of the activities for tomorrow. May challenges, of course, because it's going to be held electronically, like what we have right now. So we're working very closely para maayos ang ating participation ng ating Pangulo. Ngunit importante din po na malaman ng mga tao na si Pangulo ay foremost sa kanyang isip ay i-advance ang mga national interest ng Pilipinas sa ASEAN. Kasama na po dito ang mangyayari cooperation between ASEAN countries and then ASEAN dialogue partners para manumbalik sa new normal at mag-improve ang ating economy regionally. Kasama din po siyempre dito ang ninanais ng Pangulo na protektahan ang migrant workers' rights at ang kanilang kinahinatnan ngayon at i-address ito hindi lang ng pamahalaan ng Pilipinas kung hindi ng ibang pamahalaan din sa ASEAN. At kasama din po dito, syempre, ang usapin ng peace, order, and security, hindi lamang sa Pilipinas at ASEAN, kung hindi sa ibang parte din ng mundo. So the President will remain actively engaged with his counterparts to advance the Philippines' national interests in ASEAN and beyond. Maraming salamat po. Thank you, Chief Borje. Thank you, Secretary Dizon. And thank you to the men and women of the Malacañang Press Corps as well as to USEC Roque. So sa ngalan po na inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang yung spokes, Harry Roque nagsasabi, Philippines, keep safe.